Yung Seven Habits ay isang libro na sinulat ni Stephen Covey. Sikat na author to. Napakaraming gumamit ng libro to. Kasi diniscuss niya rito ay tungkol sa mga ah, personality. Maraming personality na inaral niya. So, ang sinasabi niya rito, dapat daw magkaroon tayo ng ah, direksyon na ang guide natin, direksyon sa buhay na ang guide natin ay ang 7 habit, 7 habits. Okay, sabi dito, the 7 habits of highly effective people. So meaning, pag natutunan natin itong 7 habits, napaka-effective natin tao. No? Pag napaka-effective kang tao, ang ibig sabihin niyan, marami kang, yung production mo napakalaki. So pag dumadami yung production mo, dumadami yung nagagawa mo, siyempre, mas lumalaki ang pera mo. No? Mas dumadami yung pagkakakitaan mo. Okay? Sige, next page. Yan. Ito daw, yung habits, sa Tagalog, ang habits ay nakagawian. Habit na natin, no? Habitual tardiness, narinig nyo na yan? Na parang, yun na talaga eh. Kahit anong agang gumising, late pa rin. So, habit, naging habit na. Pero yung mga habit kasi, pwede yung baguhin. No? So dito, sinasabi ni Stephen Covey, yung author, na yung habit daw ay napakalaki ng gravity pull na, kumbaga, yung nakagawian natin, ang hirap umalis dyan hanggat hindi natin isinasa puso yung gusto nating mangyari na mabago yung ating nakagawian. Alright? So yan, an example, no? Talagang hinihila siya ng gravity. Kasi yun yung habit niya. Alright, next. Okay, paradigm shift. Sabi sa libro. Yung paradigm shift, silent, ano siya. Ganito sa, yun na. Ang paradigm shift, pag sinabing paradigm, ang ibig sabihin niya ay pananaw. Pananaw sa buhay. No? Sabi niya, para talaga magbago yung ating habits, kailangan magbago yung ating pananaw. Magbago yung tingin natin sa paligid, sa kapwa natin, sa mga kamag-anak natin, sa magulang natin, sa asawa natin, sa kapatid natin. Kailangan magbago. Okay? Ang paradigm shift ay ang malawakang pagpalit o paglipat ng pananaw sa ating paligid. Ito ang nagmumula ng malaking pagbabago sa ating buhay. Amen? Para palang akong pastor na. Ano daw ang ina-expect natin dito sa libro to? Bago yun, i-quote muna natin si Marilyn Ferguson, isa siyang author. Sabi niya, no one can persuade another to change. Walang sino man sa atin ang makakapilit sa bawat isa sa atin na magbago ka. Nanay nga natin, narinig natin yan, magbago ka na! Di ba? So, wala talaga. Each of us guards a gate of change that can only be opened from the inside. So kahit anong dinig ko dyan na magbago ka na, ayusin yung buhay mo, kung ayaw ko sa kalooban ko, walang mangyayari. Okay? So nasa loob daw yan. We cannot open the gate of another either by argument or by emotional appeal. So parang, magbago ka na, Jasper, please, mapakawa ako. Hanggat hindi na-feel ni Jasper yung sincerity or yung talagang dapat na pala ako magbago, hindi niya gagawin yan. So meron sa loob natin na naka-close or nakakandado pa hanggat hindi natin nababago yung ating mga bad habits. So para maging good yan, kailangan natin buksan yon. Okay? Decision mo na buksan ang sarili mong gate of change upang intindihin natin sa buhay ang principles ng 7 habits. Ayan. Pwede ba kayo magbukas ng inyong mga pintuan? Kumakatok ako sa inyo ngayon. Buksan nyo, ha? Okay. Next. Etong maganda. Next, narinig nyo na ba yan? Yung word na yan? Be proactive. Shin, narinig mo na? Kalin. No? Proactive. Napakagandang ano yan. So, sabi daw sa be proactive, habit number 1, kung ikaw ay proactive na tao, ito yan, you are response-able. Able to choose your response. Ang isang tao daw, makikita mo kung siya ay proactive kapag nasa kanya yon na bago siya mag-react, pinipili niya muna kung ano ang magiging reaction niya.
hindi siya reactive. Yun ang kabaliktaran nito. Ayan. Ito yung model ng isang proactive na tao. Yung stimulus, ang ibig sabihin niyan, ito yung mga pangyayari sa paligid or sitwasyon sa paligid na mapapa-decision ka, mapapa-react ka. Okay? So, yung isang proactive na tao, meron kang freedom to choose. Kapag proactive ka, nag-iisip ka muna bago ka mag-react. Okay? Ang kabaliktaran ng proactive is reactive. Ang reactive, agad-agad sumasagot. Agad-agad. Hindi pa naman kwento. Ano? Sample, makain tayo. Kanya-kanya tayo ng baon. Tapos, kunyari, dumaan sa harap ko si Jasper. So, si Jasper na naman kasi siyang nag-ganon ako eh. Dumaan ng ganon. Nagkataon, may inaalok akong ulam. Kay Doc, okay. Hindi ko sinabi pangalan Doc eh. Basta sinabi ko, baboy ka. Ulam ko baboy. Baboy ka. Narinig ngayon ni Jasper. Ano? Baboy ako? Reactive. Ang tawag doon. Pag proactive ka, ano yun? Baboy pala ang ulam niya. Alright? Can be affected by environment, but the response is value-based. Ayun. Okay? Alam niyo yung isang example din ng reactive na tao. Diba ito palad ko? Kayo, subukan nyo. Palad nyo ganyan. Sintihan ko to ng lighter. Pag reactive ka, tapos ikakagid ganon. Why? Naisip mo mapapasok ka. Kahit hindi ka pa napapasok, alam mo mapapasok ka. Di ganon. No? Ganon yung instinct ng isang reactive na tao. Of course, pag proactive ka, hayaan ko lagi na susunod na ba? Diba ko eh. Parang yan, parang tawag dito, sample lang ng isang reactive talagang hindi ka na mag-iisip. But sa ganung example, automatic naman, huwag mo namang pasukin ang sarili mo na parang, ay proactive ako! Proactive ako! Ang init itong tambucho na to! Diba? So, wag ganon. Okay? So, basta yun ang kaibahan. Okay? No one can hurt you without your consent. Ay, nako, daming ganyan. Ang hirap makamove on. Sabi daw, walang sino mang makakapanakit sa'yo nang hindi mo ginusto. Diba? Nakikita mo na lagi ka nang niloloko. Lagi ka nang inaabuso. Maraming sitwasyon niya na mapapersonal ba ninyong buhay, sa paligid, kunwari sa isang katrabaho mo, pre, ano na ako? Huli na nang dumating, siya pa yung mauna. Iniwan na naman. Araw-araw ganun. Pero dahil hindi ko umiimik, ang feeling niya, bait naman yung Doc, bye. Una na ako. Okay? So, dahil pinapayagan niyang masaktan siya, tuloy-tuloy yun. So sabi ng author na yun, no one can hurt you without your consent. So kung nasasaktan ka na, magsabi ka. Kung feeling mo parang iba na yung nakaramdaman ko sa iyo, pre ganito. Siyempre, partner tayo dito eh. Trinabaho natin to, project natin to. Nauna akong dumating na nga sa iyo. Dapat, bawi ka. Mauna akong alis, kung naman yung payman. Or, the best is, huwag mo na ulitin. Bukas, agahan natin para matapos agad. Diba? Ganun eh. Iisa dapat yung natin na matapos ang trabaho. Okay? So, hindi po pwedeng mauna sa inyo. Okay. Sa isang tao na proactive, meron niyang tinatawag na circle of concern tsaka circle of concern. Influence. Ano daw yan? Ang ibig sabihin, pipili ka ng decision mo na pwede kang makahawa ng kapwa mo. Okay? So itong bilog na ito nakikita nyo ito na gumaganon. Circle of concern. Ito namang nasa gitna ay circle of influence. Ganito yan. Yung nasa gitna niyan ay circle of influence kung saan yung ginagawa mo, yung attitude mo, yung kung paano ka magdesisyon,
na i-influensyahan mo yung nasa paligid mo. Okay? Yung nasa labas naman, sila yung circle of concern na mga bagay na hindi mo naman dapat intindi, kung iniintindi mo pa. Kunyari, bayan! Rally sila ng rally doon, ayun lang magtrabaho. Okay na yan, magtatrabaho ka naman dito sa Autodoc, hayaan mo sila doon. Kung magka-concern nyo na parang, wala ka naman pagkagawa ron. Okay? Yung circle of influence ay, ito yung, kunyari, sa grupo natin, maraming, kunyari lang of course, ini-example ko lang, kunyari sa isang company, sa isang trabaho, may isang, marami doon yung talagang petiks lang. Okay? At meron namang isa na hataw lang ng trabaho. Okay? So, sa circle of influence, sinasabi doon, huwag mo nang, kung nakikita mong masama yung ginagawa ng kasamahan mo na nagpipetiks, huwag mo nang gayahin. Huwag ka nang magpetiks. Ang gawin mo, ikaw susunod ng trabaho. Hanggang sa makita ka ng kasamaan mo na parang kakaya naman kay trabaho sa trabaho. Tapos ako, payosi-yosi, pa ano-ano. So, dahil doon sa pinakita mong hindi ka nagtatanim ng galit na parang, uy, text kayo dyan, kundi trabaho lang, trabaho. Hanggang sa mahiya na lang yung kasamaan mo at naisip niya, dapat pala magtrabaho tayo na magtrabaho. So lumaki ngayon yung circle of influence. Yun yung bilog. So yung bilog niyan, itong nasa paligid mo, magiging malaki, dadami yung matututo at gagaya sa iyo. Yung work habit mo, matututunan niya hanggang sa lumaki na lumaki. Hanggang sa lahat tayo, pare-parehas na tayo ng work ethic. So, yun yung circle of influence. Pagbaliktad ng ating senaryo, lahat tayo nahawa-hawa sa pagiging petics, wala na nangyari sa kumpanya. Tao bambangka. Wala tayong trabaho. Alright? So, ganun ang isang example. Okay, may tanong doon, naintindihan? Isang example din, no, ng ni-example ko. Magkapit-bahay. Okay? So magkapit-bahay, may bakod. Gitna. Tapos, yung isang puno doon sa kabila, gumaganon sa kabila. Tapos, panay lang ang dahon. No? So, ano ang pwede mong gawin kung ikaw yung lagi na lang nakikita mo, nagkakalat doon yung puno ng kapitbahay mo? Pag-comment na yung sanga umano sa... Oo, pero ano yan sa batas, hindi mo basta-basta pwedeng putulin. Ang kailangan mong gawin talaga ay magsabi doon sa may-ari na gawin yon. Pag pinutol mo yon, ano ang pwedeng mangyari? Pwedeng magalit yung kapitbahay, nag-away kayo. Okay? So, ang isang proactive na tao or ang gagamitin mo yung circle of influence mo, ang gagawin mo dyan, walis ka lang. Hindi mo nang walisan. So, yung kapitbahay mo, nakikita ka nagwawalis, may hiya. Ay, yung puno ko pala, kakakalat sa bakuran ni Mare, putulin ko na. Automatic, di ka nagsabi, di ka nag-react. Hinayaan mo siya, makita niya kung anong sakripisyo ginagawa mo sa perwisyon dulot ng puno. So, without saying a thing, nagawa mong baguhin yung pananaw ng kabila. Nakakahiya kay Mare, nagwawali siya lagi araw-araw. Diba? So, yun Of course, mayroong mga taong manid. No? May mga manid talagang ganyan. Still, may paraan. Pwede kausapin siya ng malumanay. Mare, kasi masakit ang likod, kakabalis nitong ano ba magandang gawin dyan? Ay, ganun ba? Paggamot ka nung kay ganda. Iba pala sagot no? Actually, nagpagamot na ako pero ang problema talaga itong puno hindi ba natin ito pwedeng putulin? Kasi ito yung linya ko, hanggang taas yan no? So, yung sa'yo, okay lang kung hayaan mong dyan. Di ba? Kasi hintayin mo lang pag nagbunga sa'yo, bunga din sa'yo na yan pag lumampas. Ang problema, ipil to Yun lang. Pati yung bunga, ang kalat. Ipil na puno to Sana kung mangga okay Oo. Pero alam nyo, may batas pala dyan. Akala ko nga, lahat ng puno na gumanyan sa property line mo, pwede mo nang kunin yung bunga. Mali pala yun. Sabi ni attorney
ibang nakita na pasok. Basta sabi ng attorney, hanggat hindi nalalaglag yung bunga, hindi mo pwedeng pitasin. Pag nalaglag ang bunga, sa'yo yun. Pero pag nakabitin yan, kunwari saging, hindi malalaglag. Tutubain mo yung, di ba? Tibain mo yung para ano yun. Pag tiniba mo yun, may kaso ka. Kahit na nakasandal na sa... Mangga, nahulog talaga yung mangga pag hinog. Pag mangga na nahulog yan. So pag nahulog sa property niya, wala siyang habol. Yung for example, nakaganon, nalalaglag sa'yo yung niyog talaga, di ba? So may panggata ka na. Wala siyang habol pag ano yun doon. Pero bawal pala yun na kasi nabasa ko yun doon sa isang post sa Facebook yung kanyang terrace, naandun yung mga mangga. Tapos yung nag-post, may bagoong pa. Sarap ng ko. So may mga nag-comment, sabi niya, hati-hati ang sabi ng iba, oo, kasi karapatan mo yan dahil property mo na yan. Sumagot yung isang attorney na hindi siya absolute na karapatan mo. Kasi yung puno, sila pa rin may-ari. Ang gawin mo, tiradurin niya para bumagsak. Di ba? May paraan. Ayan. Ito may Erap jokes ako. Kailangan niyo ba si Erap? Yung kapitbahay niya. Galit na galit siya dahil nai-istorbo siya. Yung aso ng kapitbahay, tahol ng tahol. Hindi siya makatulog. Yung aso niya, talagang hindi na ako makatulog. Dahil proactive si Erap, gumawa siya ng solusyon. Kinagabihan, ginawa niya, kinuha niya yung aso ng kapitbahay, inilagay niya sa loob ng bakuran niya, para siya naman ang mabala. Hindi siya nakipag-away. Di ba? Hindi siya nakipag-away, pero ngayon naranasan niyo. Joke lang. Siyempre, ewan ko lang kung pwedeng ireklamo yan, yung mga aso na mga iling kapitbahay, ha? Pwede? Parang guys, Hindi ko alam kung ano yung solusyon ng barangay dyan kasi aso yan. Sabi na, aso yan sarap yan, purot. Yari tayo dyan. Sarap yung aso mo. Wala talagang batas sa pag-iingay. Meron. Oo, yan. Kasi pag pag nagano, meron na nagano sa barangay. Magulat ka mong aso, naging... Oo, yung yung tumayo sa harap mo, pwede may reklamo. Pero yung tahol kasi, ako din iniisip ko yung kapitbahay Depende rin kasi yan sa scenario sir, halimbawa kapag nalakla, may bata. Talagang gawan mo ng paraan niya. Ilayo mo. Ilayo Pwede yung mo aso ilayo mo. mo yan doon. Kasi Pwede depende kasi. rin sa scenario. Pero normal ang habit sa aso na matahol talaga Oo. Kapag may scenario Pero kung nakaka-perwisyo na dahil may bagong anak na bata o kaya merong may sakit na nagugulantang sa lakas ng kahol ng German Shepherd. Dalawa lang kung wala kay ilipat mo. Kasi Mm. nakakasturbo. Pwede mong gawing yun, dahilan na baka mamaya atakin sa puso yung di kailangan gumawa ng aksyon ng barangay. Kaya mga husky, bulabog, hindi bawal, alulog. Oo, buti kung nga. Isa kang, yung kapitbahay mo matatakotin. Reklamo pa rin. Hindi kasi ng mga gano'n, pamahigas mo kanya ng matanda. May namatay. Parang may mamamatay. Kilabot naman yung... Oo, kilabot yung araw nyo. Reklamo yung barangay. Pero huwag niyong gagawin yung ginawa ni Erap. Yun na yan. Okay. Naintindihan ba? Okay, next. Ito. Ang circle of concern at circle of influence nga daw. Pag-aaral ko sa nakafocus ang time and energy. Proactive people ay nakafocus sa kanilang circle of influence. Yung reactive people nakafocus sa kanilang circle of concern. Lahat ng bagay nakikita nila. Sa halip na gumawa ka ng mas positive, ay nangyayari. Nakafocus ka lang doon sa mga maling na nangyayari. Okay? Alright. May question? Yan naman? Okay, ayun na. So, expanding the circle of influence. So, yun pa rin sinabi ko, focus ka na sa trabaho mo, yung mga negative magiging positive. Okay, next. The other end of the stick. So, si author, ang dami niyang mga nakikitang mga scenario. Tapos, ginagawa niya ito ng parang mga tawag dyan. Dinadaan niya sa mga ganyang kwento Ito daw yung stick. Kunyari ito. Pag nabagsak ko ito, yari ito.
The other end of the stick, sabi. Sabi daw, ito, sa buhay natin, may may kinalaman to sa buhay natin. Free tayo mamili ng ating actions pero di natin mapipili ang consequences ng actions nito. When we pick up one end of the stick, we pick up the other end too. Siyempre, isang stick nga yan eh. Pag pinikap mo yung dulo, kasama yung isang dulo. So, ibig sabihin kasi niyan, sa bawat action natin, may consequence. May kakibat yan ng mga pangyayari. Okay? So, ayan. Kaya dapat, ang choice sa nakaraan ay nagdadala ng consequences. Okay? Siyempre, ang choice ko ay wag nang pumasok kay Autodoc. Na-realize mo, kailangan mo pa ng pera, kailangan mo pala ng sweldo, and then hindi ka tinanggap ni Autodoc. So, yun yung consequences, no? Sayang, umalis ako. Okay? So, pero may mga bagay kasi, dito sa atin, may mga mistakes tayo nang gagawa. Ang importante lang lagi, pag tayo nagkakamali, i-acknowledge natin. Huwag nating itago, no? Halimbawa, kaliko tayo ng sasakyan. Siyempre, yun naman trabaho natin. Sa sobrang kalumaan ng mga yan, di maiwasan minsan na pumuputok pala yung hose, napuputol yung tornilyo, o kaya may naiiwang mga parte-parte dyan. Okay? Hirap kasi na pag hindi natin sinabi or hindi natin tinanggap ng kamali tayo doon, babalik pa rin yan. Especially tayo, trabaho natin ay customer to eh. Na pag nakaramdam ng mali, something is wrong pa rin doon sa ginawa natin, ibabalik pa rin nila. Kaya kung halimbawa may nag-track yung huwag natin kabit. Sabihin natin ito, nag-track yung hose. Kasi pag ikabit mo yan, ganun din, babalik pa rin sa atin, doble ng trabaho. So sa mistakes, i-acknowledge natin, i-correct, and then learn. Okay? Hindi mo sinasabi doon, ay nakabali ako ng ganito. Next time, di na yan mababali, alam ko na yan. Okay? Yun, nasa ordinary everyday events that develop ang ating proactivity. Araw-araw yan. Yung proactivity natin, yung pagiging proactive natin, ma-develop yan habang nakakakita tayo ng mga sitwasyon na talagang mapapa-react ka. So, dahil proactive kang tao, pag-iisipan mo muna bago ka magre-react. Okay? So, itong pananaw natin sa problema, focus ng ating energies, be a part of the solution, not of the problem. Yan. Pag proactive ka, iisipin mo lagi yung epekto nito sa ibang tao. Meron pa ako nabasa niyan eh, kung ayaw mong maglinis, huwag ka na lang magkalat. Tama? Diba? Ayaw mo maglinis eh, tapos dagdag ka pa ng kalat. Huwag ka na magkalat. Ayaw maglinis. Yan, work on your circle of influence. Okay, Mamin? Okay, yun yung habit number 1. Ganda, no? Sarap ba maging proactive or reactive? Di ba? Ako nung maging proactive ako, dami ko naging friends. Tapos, na-promote ako na-promote. Kasi noon, pasagulero ako eh. Oo, kasi laking squatter din ako. Ako, hindi ako mapayat ko yun, matira matibay eh. Kahit anong laki mo, talagang pakanayin kita yung mga words. Kahit anong laki mo, huwag mo sabihin sa akin. Pero nung naging proactive ako, iwas gulo na. So, 1997, graduate ako sa college. So, nung nasa Natasha na ako, natuto na ako ng ganyan. Umaba ang pasensya ko. So, talagang medyo nadagdagan yung yung pagpipigil ko. Kasi sa Natasha, araw-araw, iba't ibang klase ng tao yung kakap namin. Ang nangyayari, ako na kayo ng idea. Ang proseso dyan, ang dami-dami tao, mag-order ng sapatos, pa-process doon, tapos babayaran, i-release. So sa dami ng haba ng pila, sa dami nagkagalit, ang tagal-tagal, tapos tinatago yung mga stocks, na order ko 10, isa lang, mga ganun. So araw-araw kong hinaharap yung mga yon. Okay? So palaging cool ka lang. Kasi kapag naggalit ako, at sabihin ko, bakit ba ang hingay nyo? Kung ayaw yung magnatasya, edi wag. At yan ang mangyayari. Siyempre, mawawala yun, magagalit, magtatapos sa akin. Tapos yung mga nakarinig, ay, sama na ugali, ayoko na rin. Diba? So, kailangan mahaba yung pasensya. So, naging proactive.
Okay, habit number 2. Yan na, practice ka na. Ang habit number 2, begin with the end in mind. Okay? Sa umpisa daw ng araw, kailangan alam mo na yung gusto mong gawin sa maghapon. Okay? Yan, starting with a clear picture paradigm of what you want to accomplish. Yan. Planuhin mong maigi, sukatin ng 2 beses, putulin mo ng 1 beses. Kasi pag naputol na, wala ka ng pangalawa. Putol na yan eh. Di ba? So parang decision sa buhay natin. May mali ba rito? Ano mangyayari pagkatapos nito? Pag sigurado na ako, go. Kasi wala nang balikan. Pag nangyari na, ang hirap, i-correct. Okay? So ganun ang habit number 2. Tapos, sa buhay natin, para din tayong computer. Okay? Dumarating yung pagkakataon na kung hindi talaga pwede, huwag nang ipilit. Yung kahit paulit-ulit mo siyang mahalin, at yun ganun pa rin, nasasaktan at nasasaktan ka pa rin. Ang responsive na yung script mo, yung plano mo na magiging ganito kung sa pagdating ng panahon, pero dumating sa punto na talagang hindi na talaga pwede, huwag na ipagpilitan, baguhin. Kasi kahit anong pilit natin hanggang dulo, sayang lang yung oras, sayang lang yung panahon natin, lahat. Okay? Okay? Huwag yung, alam ko sa'yo dyan. Di ba? Pangit yun. Next, habit number 4 na tayo. Think win-win. No? Dapat, laging ganon. Win-win tayo. Parehas tayong panalo. Huwag yung ikaw lang yung nanalo at ako lang yung nanalo. Kailangan parehas tayo. Pagtanggal na tayo nabubuhay sa interdependent world, no? Kailangan natin ng isa't isa. Sabi nga ng kasabihan, no man is an island. Hindi pwedeng mabuhay ang tao nang siya lang mag-isa. Di ba? Kailangan natin ng isa't isa kahit pa sabihin mong, ay, hindi naman niya alam ginagawa ko. Dapat nga kakailangan mo siya. Yung tulong niya. Okay? Abundance mentality. Sabihin, marami pwedeng gawin. Paghanap ng third alternative. Okay? Next. Yan. Sa mga transaction natin, sa pagkikipag-usap natin, interaction, pwedeng win-win ang kalabasan, o pwedeng win-lose, yung panalo siya, talo ka, or kabila naman, lose ka, siya naman ang panalo. Merong din pangyayari na parehong lose. Ano yung mga ganyan na sitwasyon? Kadalasan, hindi na baling malugi, basta huwag ka lang kumita. O kaya, giya na tayo. Rocket dito, rocket doon, sinong talo doon? Di ba yung mga tao lang? Okay? Meron ding win lang. Walang karapatan si lose dito. Meron namang win-win or no deal. Ayan. Huwag na lang. Okay? Saan tayo doon? Pipili ka lang kung saan mo gusto. Mas maganda, the best pa rin syempre yung ano dyan. Win-win. Okay? Ayun na, 3 character traits of win-win. Integrity, totoo ka sa sinasabi mo. At syempre, pag matured ka na, kung kakaida tayo, mas malawak yung ating pangunawa. At yung abundance mentality, mas maraming pwede pa natin gawin. Yan. Ganun dapat ang mindset. Next. Siyempre, pagka nag-agree tayo sa win-win, ito yung gusto natin, yung desired results, dapat parehas ganyan. Yung guidelines, so dapat ganito ha. Resources, ito, dito manggagaling yung ano natin, pagkakasunduan natin yan. Accountability, pagka nagkamali ng decision, dalawa tayo. Huwag yung kasalanan mo kasi, ikaw kasi, walang ganon. Dalawa tayo eh, di ba? At saka yung consequences, ano man mangyari dyan, ay, sabi ko na nga ba eh. Sinabi mo ba yan? Kung ganyan, sige, okay na yan. Gawa na tayo iba. Pagka, di ba may mga ganun desisyon na parang biglang, ay, yan. Okay, next. Meaning daw ng win-win sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating partner in life, sa ating co-employees, sa ating employer, supplier, at saka members, pang-asya pa ng members ng tao, sa ating mga customers. Okay? Yan. Yun ang win-win lagi. Okay? Next. Number 5, seek first to understand, then to be understood. No? Ayan. Ikaw muna umunawa bago ka intindihin. Okay? Dapat ganyan tayo. Ang pinag-uusapan dyan yung levels of listening. Yung pakikinig. Meron taong nakikinig na ignoring at yung in-ignore.
at meron naman pretending. Kung nakikinig, pero layo ng isip. Selective listening, ito yung nakikinig, ano ka nga, salita ka, nakikinig ka, tapos, ano yun? May narinig kang, ano sa'yo. Yun namang attentive listening. Ito yung nakatuto ka talaga sa lahat ng sinasabi niya. Yung empathic naman, ito yung may kasama pang punot at iyak. Yung inilalagay mo sa sarili mo doon sa kapwa mo. Okay? So, ganyan ang mga tao daw. Yung iba naman, para sa buhay mo dyan. Yun, habit number 6. Synergize. M and M plus M equals 3. Ano to? Ang sinasabi lang dito, the whole is greater than the sum of its parts. Sabi sabihin, mas maraming kaalaman natin pag sama-samahin natin, mas maganda yung resulta ng ating mga naisip. Kasi lahat tayo may iba-ibang differences eh. Yan o. Pero, kung yung mga differences natin, yung iba-ibang opinion natin, pag pinagsama-sama mo yan at pinakinggan natin lahat, mag-a-arrive kayo sa isang solusyon na tanggap ng lahat. Okay? Yan ang ibig sabihin ng synergize. Next. Sige. Mahaba yan eh. Sige pa. Yan. Basta ano lang yan. Pagkikipag-usap ng talagang ibabali mo yung opinion ng bawat isa. Hindi yung, ay, wag ka na! Yung salita mo yan. Hindi nga tayo, bakit wag ka na? Okay? Habit number 7, tulad din ng lagare, sinasharpen. So, nung pumupurol din yan, anong ibig sabihin yan? Kailangan, nung sa totoo lang, nung mag-pandemic, dami ko nakikita mga nagpo-post na mali-mali. I mean, hindi naman ako perfecto sa grammar, hindi naman ako sa ano. Minsan, kaya nangyayari yun kasi hindi na nagbabasa. Okay? Yung mga words, kahit Tagalog, mali pa rin ang spelling. Hindi naman siya dahil Bisaya. Yung muna at saka mo na. Okay? Tanggalin mo na. Anong nangyayari? Tanggalin mo na. Muna, ibig sabihin nun, wait. Diba? Yung muna. M-U-N-A. Wait. Huwag mo na. Yung isa naman, tanggalin mo na. Do it. Putos. Gawin mo na. So, minsan nagkakamali-mali na sa words. Why? Kasi nga hindi na nagbabasa. Okay? Meron, 3 letra na lang yung muna eh. Di ba? Alam mo, nauso yung bago, yung pandemic, nauso yung mga judgemon eh. Di ba? Where na you? Labit na mi. Ligo na yun. Labit na mi. OTW na. Pamangkin ko, yung beses sa akin. Hindi ko maintindihan yung letter I, ginawang number 1. Tapos yung, basta yung 2, T2. You know, T at saka 2. Tapos, kami, pahingi ng sapatos ang naman ibig sabihin. Tapos walang space. Dot. Sabi ko, Michelle, ayusin mo ang salita mo. Pag hindi mo inayos, wala kang sapatos. 3 revise bago tumama. Kasi alam nyo, pag napapractice nyo yung ganun, pati sa yung professional writing nyo or yung talagang seryoso ng pagsusulat. Susulat ka ng marriage contract mo. Mali-mali. Naging shortcut dito. Di ba? Tama ba yung sulat mo? Ayan, Judgemon. Kasi nga, hindi na nagpa-practice. Ayan, sa habit number 7, pangangalaga sa ating sarili. So, plano ni Sir Woody, no, pagka naayos na yun dyan, magkakaroon ng basketball court para sa mga lalaki, huwag na kayong dumayo doon at baka karoon tayo ng kaaway doon. Dalhin nyo sila rito. Tapos baka magkaroon tayo ng guard na dito pag kami ng gulo. Guard, protected tayo. Ayan, mga ganong no. Huwag kalimutan, syempre, exercise. Yan. Yung quadrant 2 activity, ano nga ba yun? Urgent, not important. Urgent and not important. So, ibig sabihin naman nun, gagawin mo talaga yun. Hindi mo naman kailangan agad-agad. So, schedule mo. Every Sunday,
Jogging, ayan. Renewal of 4 dimensions ng ating pagkatao. Ano ba yung 4 dimensions ng ating pagkatao? Next. Yan o. Physical dimension. Ang physical dimension ay ang pangangalaga ng ating katawang likas. Pagkain na masustansyang pagkain. Si Inkan, puro pagkain. Pagkaroon ng sapat na pahinga. Yan, matulog. Huwag puro Facebook na Facebook hanggang sa nabagsak ng mukha yung cellphone sa mukha. Sobrang antok. Relaxation, regular na exercise. Well, ako, may isa dyan, guilty na ako sa dami ko nang gustong gawin. Okay, next. Ano yung seconds? Spiritual dimension. Siyempre, iba-iba man tayo ng religion, yung kung ano yung belief natin ay ipagpatuloy niyo rin. Huwag yung kalimutan, huwag maging busy masyado sa trabaho. Ayan, no? Daily prayer at meditation. Being one with nature, appreciate music at art. Nasaan pa si Jasper? Eh sir, sabi niyo daw, i-appreciate music at art. Ayun, nakikinig lang ng music. Oo, pero wag ngayon, may oras ng trabaho. Sa Sunday gagawin yan. Ayun daw, oh. Ayan, pagbabasa ng great literature, ayan, nagbasa ng mga yung mga kwento ng history, mga ganyan. Huwag puro Pornhub ang inyong tinitingnan. Kailangan. Huwag yung Viva Max ha, puro Viva Max. Ayan na, mental dimension, tandaan na ang taong hindi nagbabasa ay walang pinagkaiba sa taong hindi marunong bumasa. Oh, busy ka na, tapos hindi ka na nagbabasa. Hanggang sa, parang babasahin yan. Hindi ka na marunong. No? Tsaka yung pagsusunod. Yun nga, pag magbasa, importante. Kasi minsan, maraming nagkakamali-mali dahil hindi na pinapractice. Okay, next. Yan, social and emotional dimension. Ang social emotional dimension ng ating buhay ay magkasama dahil ang malaking bahagi ng ating emotional life ay nag-develop sa ating relationship. Not necessarily relationship with your wife or girlfriend or boyfriend. Relationship sa lahat. Okay? Ang ating renewal ay sa pang-araw-araw ng pagtutungo sa iba. Sa mga mahalagang tao sa buhay natin, kailangan ang communication at understanding. Importante communicate. Ano problema? Usapan natin. Kung meron kayong nafe-feel na mga dapat improve, huwag niyong itago. Kasi baka yung inyong naiisip, yun na pala yung magiging natin, susi na lahat tayo magsiyaman. Di ba? Parang araw lahat kayo nagdadrive ng ng Sonic at saka ng trucks. Chevrolet lang pa rin. Okay. Okay, tandaan, ang win-win at seek first to understand, I aim for synergy. So, pag hindi tayo nagkakaroon ng pagkakaunawaan, yun lang, mag-win-win tayo. At saka, paano nga ba yan? O paano naman ako? O sige, kung hindi, iba, ay itong gawin natin. Sa mga regular na synergistic interaction na nakakaroon ng malaking deposit sa emotional bank account, okay, dahil dito ang trust level ay lalong tumataas at ang relationship ay tumitibay at mas synergistic. Diba? Next. Ayan, balance sa renewal. Kailangan balance sa dimension. Okay. Ayan, nandiyan naman na yan. Sige, next. Ang renewal din na magiging sekreto mo sa development ng 7 habits. So, yung mga pag-usapan natin, renewal yun kapag na iisip nyo lagi itong 7 habits na to. Yan. Para maging highly effective kang tao, tandaan nyo lang lagi yung 7 habits na yan. Okay? End of session. Alright. May tanong?